ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-GPnatics. Ito manipulasyon po ng DDS, hindi umubra. Bakit kanyo? Akop wins, mga ka-GPnatics. Tapos na po, mga kababayan, kahapon ang election po, mga kababayan, ng 2nd District ng Antipolo, sapagkat po namatay, alam natin kung ano nangyari kay Congressman Romeo Acop, mga kababayan. At merong pinapakita dito ang mga DDS na kung saan po gusto nilang i-manipulate, okay, ang mga tao na kesyo daw ganito, mga kababayan. Ito po ang kanilang mga posts ay mga style ganito. Yan. Wait. Hindi pala tayo nasa YT. Kaya pala wala sa gitna. Ayan, mga ka-GPnatics. Kung titingnan po natin dito, yan yung post ni Attorney Tolentino, no? Attorney Mark Tolentino. March 13 pa po yan, mga kababayan. Sabi niya, latest survey in Antipolo 2nd District Congressional Special Election. The trajectory of survey for the 2026 Antipolo Congressional Election, mga ka-GPnatics. Ayan. February 25, 15, 25, March 1, March 8, March 10. Tingnan nyo po, mga kababayan, yung trajectory nila. Okay? So, hindi po nanalo si Bong Acop doon sa kanilang trajectory. Ayan. Si Iliaga po ang laging lamang, mga ka-GPnatics, kumbaga landslide 43%, kay Acop 30.5% ng February 15. Huwag na natin banggitin yung doon sa baba. February 25, 46%, tumaas palalo si Iliaga. Tapos si Acop 29.1%. So bumaba. Mga kababayan, sa March 1, tumaas lalo ng 3%. O 3.7% si Iliaga. Bumaba pa, mga kababayan, si Bong Acop. Sa 28 naman, March 8, tumaas ulit si Iliaga ng ilang percent, mga kababayan. Almost, 0.5. Diba? 0.5%. Mga kababayan, ito naman si Acop ay tumaas ng 0.6. Diba? 0.6. March 10, tumaas lalo si Iliaga, 52%. At itong si Bong Acop naman tumaas ng at least 4%, mga ka-GPnatics. Pero, ang punto nito, pinapakita na kahit anong survey, lamang na lamang itong si Iliaga. Ano ang caption dito, mga kababayan, ni Attorney Mark Tolentino? Hindi lang po si Mark Tolentino ang nagpapakalat dito, mga ka-GPnatics, yung mga DDS, okay? Sama-sama sila na nagpapakalat na kesyo, laglag daw talaga. Liaga tayo, sabi niya. Liaga tayo for congressman ng Antipolo 2nd District. Kaya lang, mukhang iiyak na naman or umiiyak na naman ngayon ang mga DDS. Bakit kanyo, mga kababayan? Voting is officially closed at ang nanalo, eto nga, si Bong Acop na anak ni dating Congressman Romeo Acop, mga kababayan. Ayan na, diniklara na. Bagong Antipolo, bagong buhay daw, sabi nung iba. Pero, eto, sa iba naman, new elected Congressman of 2nd District of Antipolo, Doc Bong Acop. Doktor din pala ito, mga kababayan. Ang taong walang pakialam sa paninira at binabatong issue sa kanya. May nagawa na, may gagawin at gagawa pa. Tuloy ang serbisyong alagang angkop, alagang akop. Ayan, mga ka-GPnatics. Iyak. Pakinggan natin to. Ngayong gabi, sa mga lumabas kanina at sumuporta, maraming salamat. Ngayong gabi, meron na ulit boses ang distrito sa Kongreso. At asahan po ninyo, baon ko ang inyong hirap at pangarap sa Kongreso at hindi ko kayo papahiyain. So,
Anong next move nyo ngayon, sir? Anong gagawin nyo ngayon? Oath of office hopefully with Mayor Jun Inares. Probably Monday po. Sa Monday. Oh, manunumpa na mga ka-GP Dumating naman Natics. yung ng on time ang ating mga electoral boards. At dahil maayos naman at secured naman sila, napadali naman yung kanilang pagbabalik. Ang pinaka natagalan bumalik halos 11 o'clock na. Yung syempre yung pinakamalalayo natin, yung San Isidro tsaka San Jose, yung pinakahuli natin na inantay. Pero kasi alam naman natin na ang proseso natin ay manual. Actually, yung unang plano po namin, ine-expect namin baka hapon pa kami matapos. Pero dahil nagkaroon ng sistema kung saan meron tayo ng mga sub-canvassers at tinulungan po tayo ng lahat ng mga election officer at election assistant sa buong Rizal, napadali po natin ang ating boto, ang ating bilangan, ang ating canvassing, at natapos po kami ng alas 3 ng umaga at nakapag-proclaim po tayo ng alas 3 ng umaga rin. Ang nanalo po ay si Doc Bong Acop. Ang boto niya umabot sa mga 60,050 plus, mga 60,051. Yung kalaban niya, yung isa pinakamalapit ata is 12,000. Ay, naku po, 12,000! Landslide! 60,000 versus 12,000 mga ka-GP Natics. Dito may sinasabi si Sir Tony Ninubla. Kaya fake yung mga survey ng mga DDS at pinalabas nila na mataas si Lustay. Yan ang patunay na hindi totoo ang mga survey ni Sara nangunguna. Ganyan din yung ginagawa nila na survey dito sa 2nd District ng Antipolo. Ito ay isang tinatawag na mind conditioning. Bakit kanyo mga kababayan? Dahil dito, sa pagpapakita nila ng survey, 'di ba, na inilatag natin sa inyo, mga ka-GP Natics, asa na ba yon? Kaya yung trajectory nila na yan, para isipin ng tao na kapag nanalo si Bong Acop, nandaya. Ganyan ang sasabihin. Na kapag nanalo si Bong Acop ay nandaya. At kapag nanalo naman si Iliaga, syempre sasabihin nila totoo yung survey. 'Di ba? Totoo. Kasi ito ay isang manipulative act, mga kababayan. Isang mind conditioning ang ginagawa nila na to. So lumalabas na dito, kayang-kaya nilang gawin kahit sa local, kayang-kaya rin nilang gawin sa national. Yung mga ganito, mga kababayan. Kita nyo ha, yung sa survey nila, yung ay landslide. Mga kababayan, hindi nanalo kahit anong survey nila si Bong Acop. Pero, yung result, narinig nyo kanina, 60,050. Yung kalaban, si Iliaga, 12,000. 12,000, hindi na nga lahati, 'di ba? Okay man lang sana kung dikit mga ka-GP Natics, kaya lang ang layo. 'Di ba? Ang layo. Oh, ngayon, anong nangyari, GP? Mga kababayan, etong si Attorney Mark Tolentino hindi po makapayag. Hindi po, mga kababayan, matanggap ang nangyari. Bakit? Mga ka-GP Natics, ngayon nagpo-protesta ang loko. Ayan. Attorney Mark Tolentino, sabi niya ganon sa kanyang post 11 hours ago, bilang abogado ng ilang mga botante ng Antipolo City, ipinaalam namin sa publiko na naghain kami ng petition for disqualification laban kay Bong Acop sa Commission on Election dahil sa mga alegasyon ng prohibited campaign practices at illegal electioneering na naganap kaugnay ng halalan. Nagtataka ako bakit disqualification. Di ba dapat, mga kababayan, pwede namang recounting? Di ba? Para recounting, para mapatunayan yung alegasyon ng trajectory survey nila kung ito ay totoo or hindi. Bakit hindi niya yung ginawa? Simple lang, mga kababayan, kapag yun ang ginawa ni Mark Tolentino, lalabas po, mga kababayan, na sila ay nagmamanipulate lang talaga ng survey. Okay? Kasi pag nag-recount at nakita, ay totoo talaga, yung bilang, 60,050, gano'n ang bilang ng boto kay Bong Acop, tapos 12,000 lang yung boto ng ni Red Iliaga, mga ka-GP Natics. Dilalabas ngayon ng mga sinungaling talaga, mga hayop. 'Di ba?
Kaya ang gusto nila, i-disqualify itong si Bong Acop. Meron din kaming natanggap na mga ulat na may ilang guro na nagsilbing election officer na tumangging pumirma sa protest certificates ng mga botante ng walang malinaw na dahilan. Ang ganitong mga insidente ay aming idodokumento at pag-aaralan kung may pananagutan sa ilalim ng election laws. Nais naming linawin ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang maprotektahan ang karapatan ng mga botante at mapanatili ang integridad ng halalan. Ipinaubaya na namin sa Commission on Elections ang wastong pagdinig at pagresolba sa mga usaping ito alinsunod sa batas. O ayan mga kababayan. Joint petition for disqualification. Wala talagang magawang matino itong mga taong ito, no? Imbis na manahimik na lang talaga, talagang gumagawa pa ng eksena eh. Ayaw nila talaga, mga kababayan, kasi nga, syempre, anak ito ni Romeo Acop, malamang sa malamang, mga kababayan, magiging kalaban na naman nila ito, sakit na naman sa ulo. Oh. Anak po, Tita Josephine. Ito ay anak ni late Congressman Acop. Oh. Kong Philip Acop. Kong Philip Bong Acop. Tama po. SWS left the group, sabi ni Tearmaker. Kaya baka nagbayad kaya hindi matanggap. Malamang. baka may ginawang baka umasa mga kababayan tumaya do, di ba? Nagbet do, mananalo to. Ito ang bata ko, ito yung manok ko, natalo. Oh. Na-reverse yung resulta ng survey ng mga DDS at talo sila. Malayong malayo doon sa kanilang survey mga ka-GP Natics. Anong klase yan? Oh, umiiyak ngayon itong si Attorney Mark Tolentino at ang mga iba pang mga DDS na sabi mga kababayan ay dinaya daw. Dinaya daw. Wala dyan mga ka-GP Natics. Dinaya? Sabi dito, RG, basta si George Chairman Garcia, walang imposible sa mga gustong manalo. Si Bandy nga ay nanalo. Oy! Kaya pala si Marcoleta. Pinapadikit talaga nila. DQ is a must. Protect the sanctity of ballot in Antipolo. Bakit? Mga kababayan. Simple lang eh. Sabi nga nung mga live reporter dito, sabi nga nung mga tao, kahit magkaroon tayo ng recount, mano-mano, hindi mananalo itong si mga kababayan. Hindi daw mananalo itong si Red Llaga. Naghamon pa. Naghamon pa kahit itong si Bong Acop. Sige, mag-manual counting tayo kung gusto ninyo. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang alam niya sa sarili niya na walang dayaan na nangyari dito. Diba, deja vu? Pag nag-recount at tiyak, talo pa din sila ay double black ay aabutin ng mga DDS. Correct! Kung talo, tanggapin na pagkatalo. Nung kayo ang nag-survey, walang pumansin sa inyo sa mga pa-survey. Itong kalaban ni Acop, nung natalo, nagprotesta, titibay ng muka ng DD shit. Anak ka ng siguro mga ka-GP Natics na mga nagtataka, di ba? Nagtataka, uy, ang dami namin binayaran, naglabas kami ng pera. Sabi nila, kay Llaga tayo. Kaya sa survey, mataas eh. Di ba? Kay Llaga tayo, bakit hindi nyo binoto? Bakit iba yung resulta? Nagulangan pala sila ng mga tao. Hindi, yun naman ay lang, usap-usap. Kumbaga mga kababayan, na pagkukwentuhan lang, pumasok lang sa isipan natin dahil nga sa comment dito ni Sir Jamer Nova. At sa comment na ni Tita Josephine, dinaya sila ng mga binayaran nila. Hindi sila binoto, di ba? Kung totoo na may binayaran sila, dinaya nga sila ng kanilang mga binayaran, di ba? Hindi naman pala sila iboboto. Kasi nga sabi ng mga tao na nakakausap natin, sige, kapag may nagbayad, tanggapin nyo lang. Pero wag niyong iboboto, di ba?
O at least napakinabangan yung pera nila. Pero guys, wag niyong gagawin yan sa ibang lugar ah. Sa Mindanao, kahit sa Cavite, meron lugar sa Cavite, sa Muslim area, meron ako mga alam dyan na wag niyong gagawin yan. Natatanggapin niyo yung pera tapos hindi niyo sila iboboto. Ubus ang pamilya niyo sigurado. O may alam akong ganyan. Kahit sa Mindanao, meron ganyan. Ubus ang pamilya nyo. Kasi meron silang mga tao sa loob. Pagpasok mo pa lang sa pintuan, nakamonitor na kaagad sila. Kilala na nila kayo. Na kayo ay tumanggap para sa kanila. Pag ang binoto ninyo ay iba, may kalalagyan kayo. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya. Kaya wag natin panatilihin yung ganyan. O, pag mas maganda pa rin na wag na lang tayo tumanggap. No, kasi hindi tayo nakakasiguro baka mamaya may mga tao yung mga yan. Oh. Baka yung exclusive sa kampo ng mga DDS sila ang nag-survey kaya mataas. Maaari. 'Di ba? Yung mga vlogger nila. Oh. Yung ganyang kalaking margin of votes, malabong dinaya yan. Sabi ni Ma'am Ellen L. Ursula. Tama. Ang laki ng margin. 'Di ba? 60,050 plus. Tapos 12,000 lang mga kababayan ang kalaban. O kung dikit yung laban, maaari nagkaroon ng dayaan. 'Di ba? Pero yung ganung kalaking margin, mahirap masabi na nandaya ka dun. Yung tumalpak kay Llagas, ubos ang kinabuhi ng mga naghangad. Nalagas! Yung tumalpak kay Llagas, mga kababayan, kagaya ni Atty. Mark Tolentino, nalagas ang kanyang kinabuhi. 'Di ba? Oh. Sa Santa Rosa may pinatay na tricycle driver tumanggap. O, kita nyo? Meron din pala sa Santa Rosa, Laguna. Tumanggap pero hindi niya binoto, Tita Josephine, ano? Meron talagang ganyan kasi mga ano yan, yan yung mga desperado na manalo. Mga ka-GPnatics, magbabayad, di ba, ng tao pag nanalo. Naku po, hindi lang triple ang gagawin yan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. At kapag hindi mo sila binoto, syempre dahil sila ay nagpakawala ng pera, ha? Gaganti at gaganti yan. May mga tao na yan sila na mga nakatayo na dyan eh. Mga nakaabang. Di ba? Mahirap mandaya sa Butuan ay isang distrito lang. Kita ang Pandaraya dyan, sabi ni Myra Domingo. Hindi, ang Pandaraya talagang makikita at makikita yan. Tama kayo, Ma'am Myra. Di ba? O, napangakuan ng pwesto si attorney, sabi ni Ma'am Myra Domingo. Hindi natin alam. Baka, di ba? Anyway, good morning and happy Sunday to everybody. Thank you so much po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa channel na to. Sa lahat po ng laging nagla-like, thank you sa inyo, mga ka-GPnatics. Ano? Kailangan ulit dagdagan natin yung likes, mga kababayan, dahil nga bawas na naman yung algo natin. Ilang araw na, napapansin nyo, 2 gabi na akong hindi masyadong nagla-live. Sino ba naman ang gaganahan? 'Di ba? Ang tagal natin pinataas yan, araw-araw halos tayo nagba-vlog. Tapos ngayon, etong si ABS-CBN, nirat-rat na naman ako ng copyright. Itong si YouTube, dahil nga meron tayong kumbaga may nagreklamo si ABS-CBN. Ito namang si YouTube. Sige, ito pala, puro ka lang pala copyright ha. Babaan natin algo mo. Yari. Right, so ayan, good morning to everyone, mga kababayan. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!